Pero kung sasabihin mong mahina ang sikmura mo, di ka nababagay sa trabaho tulad ito. Ako ay isang anak mahirap, lagi na lang akong nagsusumikap. Ang buhay ko'y walang sigla, puro na lang dusa. Paano na ngayon ang buhay ko? Ang pagiging matadero ay di biro. Kung inaakala mo na madali ito, pues nagkakamali ka. Sa trabahong ito, kailangan tibay ng sikmura at lakas ng katawan. Sa akin ay walang tumatanggap, mababa raw ang aking pinag-aralan. Grade 1 lang ang inabot ko, no read no write pa ko. Paano na ngayon ang buhay ko? Sa hirap ng buhay ngayon, pati ang mga kabataan ay napipilitan na magtrabaho. Sa halip na mag-aral lamang, ay pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pag-aaral. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Isang kahit isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Ano kaya kung ang isang matadero ay isang estudyante na nag-aaral sa high school? Paano kaya niya mapagsasabay ang pag-aaral at ano ang tungkol sa kanya bilang matadero? Meron kaming kakilala, isang batang estudyante, isa siyang matadero at kasalukuyang nag-aaral. Dahil isa siyang minor de edad, ay minabuti naming itago ang kanyang pagkatao. Bakit naman pag mamatadero yung pinili mong trabaho? Marami namang ibang trabahong pwedeng pasukan. Di nga ako tinatanggap dahil minor de edad nga daw ako. Saka nasama lang ako sa mga barkada ko, kaya nagtagal ako sa trabaho na yan. Madali naman pag nasanay ka na. Kaya nga lang, pinakalaban ito, sumpuyan. Hindi ko ba nahihirapan sa trabaho mo? Nahihirapan. Minsan, gusto ko nang sumuko sa trabaho na yan. Napakahirap. Lalo na dahil nga ang kalaban mo, yung puyat. Sa minor de edad na tulad ko, napakalaking hirap kung magkakasakit ba ako. Lalo't ako lang inaasahan ng pamilya ko. Mga anong oras ka pumapasok sa trabaho mo na yan? Kasi ang pasok ko sa eskwela, alas 7. Ang uwi namin alas 2, kaya yung alas 2 na hanggang alas 3 ay alas 6 o kaya hanggang inabot ako. Natutulog muna ako. Pagkagising ko, kakain, tutulong sa pag-aayos sa bahay. Alas 11, alis na ako ng bahay, pupunta ako para mauna ako. Kasi una-unahan din, marami din kayo. Parang nag-aagaw-agawan din kayo sa trabaho. Para bang mauubusan ka kung magpapano ka. Inaabot naman ako ng alas 3 doon sa Avatar. Ayun, yung matitirang oras ng madaling araw na yun, tinutulog ko na lang ulit. Marami din ba dyan sa Avatar na yan na mga katulad mong minor de edad na nagtatrabaho? Marami kami. Isa nga sa amin 13 taong gulang pa lang. Pero banat na sa trabaho. Pero ang kinikita niya, dinadala lang sa bisyo. Ako, sa tulad kong may pangarap, kailangan ko makapagtapos ng pag-aaral dahil bala kong ihawan talaga ang pamilya ko sa hirap. Pero sila, minsan, inaaya nila ako sa bisyo. Sinusubukan kong umiwas. Pero pinagbabantaan nila akong masasaktan lang ako kung di ako sasama sa kanila. Ano naman sinasabi ng mga magulang mo sa unang trabaho pinasok mo?
Hindi na nila ako pinakikialaman. Hindi na rin nila tinatanong kung anong trabaho pinapasok ko. Kung illegal ba o para talaga sa bata. Pero siguro nakikita nila dahil kada madaling araw akong maalis. Hindi na nila ako pinakikialaman na itinuturing nila ako isang batang musmus o isang batang duka. Walang nag-aaruga. Lagi na lang nasa lansangan ang buhay. Doon na lumaki. At doon na rin binubuhos sa pagiging isang malaya. Kano naman yung kinikita mo dyan sa pagtatrabaho mo na yan? Ang talagang bayaran dito, 150 kada papasok ka. Pero kung gusto mo ng bonus, tumulong ka sa sa palengke. Tumulong ka sa mga kilala mo. Sigurado may dagdag. Kaya lang, huwag kang maghangad na malaki. Dahil siguradong sisitahin ka lang ng iba na sumisip-sip ka para ikaw lagi ang pagtrabahuin nila. Eh yung kinikita mo ba sapat na sa pambuhay ng pamilya mo? Tulad namin isang malaking pamilya, hindi sapat ang 200-300 kikitain mo. Lalo na, 3 kapatid ang nag-aaral mo, yung 2 ayaw. 6 na nga kami nag-aaral, bali 4 kami. Pero yung 300 na yun, hindi ko makakasya. Dahil nga sa nahihirapan din kami na i-budget katulad ko. Minsan, yung kita na yun, hindi rin napupunta sa akin. Ano naman sinasabi ng mga klase mo? Alam ba nilang nagtatrabaho sa ganung orient lugar? Alam nila, yung iba humahanga, yung iba nangungutya. Kasi minsan nakikita nila ako natutulog sa klase. Pinagtatawanan, tululaway daw ako. Sa sobrang pagod, di ko na maiwasan, di ko na alam yung nangyayari sa buhay ko. Minsan nga, pinapahiya pa ako ng teacher ko. Dahil nga lang daw, ginagawa akong motel yung paaralan. Doon ko dinadalian to ko. Pero hindi nila alam yung hirap na dinaranas ko sa trabahong pinasok ko para lang makapasok sa paaralan at makapagtapos dahil nga may pangarap ang isang tulad ko. Paano ba yung paraan yung pagkakatay ng baboy? Sa klase ng trabahong ganito, dapat wala kang awa sa katawan. Minsan nga, para ka pang nakikipag-rumble sa looban, hinahabon mo yung baboy, binabangag. Pagkatapos, kahit sa muunda yan ng saksak. Ang pinakamahirap lang, yung di maganda pagtatrabaho mo. Minsan, pinagagalitan ka ng mga customer mo. Pero kung sasabihin mong mahina ang sikmura mo, di ka nababagay sa trabaho tulad ito. Paano yun? Kapag nagkakatay kayo ng baboy, hindi ba nalalaban yung baboy kapag kinakatay? May mga pagkakataong nalalaban ng baboy, lalo na at mas malaki sa'yo. Sa tulad ko, ito mo, nag-piece ng katawan ko. Eh kung paano, kung bulog ang baboy yung matapat sa'yo, sigurado malalaban to. Pero kung mauunahan mo siya, mabangag mo sa ulo, sigurado magkikisay lang yun. Madali na lang para sa trabahuin. Kaya lang, mag-ingat ka din. Minsan, ang paglaban ng baboy, nakakasakit. Para lang ding nakikipaglaban ka sa taong gustong ipagtanggol ang kanyang sarili. Base sa ating mga napanood, pati mga kabataan ay napipilit ang maghanap buhay. Di lang dahil gusto nila, kundi kailangan nila. Ito marahil ang epekto ng labis na kahirapan na dinaranas ng bansa ngayon. Na kahit ng mga kabataan kailangan mag-aral ay napipilitang magtrabaho ng bigat upang mabuhay lamang. Ano kaya ang ginagawa ng ating pamahalaan ukol dito? Masasabi ba natin na walang kwenta ang pamahalaan dahil hindi na nabibigyan lunas ang nangyayaring ito o sadya talagang hindi nila pinapansin at puro pansariling interes lamang iniisip nila? Sana naman ay mamulat ang damdamin ng pamahalaan at maglaan ng panahon para sa mga ganitong bagay at upang mabuwasan ng mga kabataan sa halip na mag-aral ay magtrabaho. Isa lamang ang kabataang ito sa mga nangangarap upang ang kanyang paghihirap ay mapalitan ng kaginhawaan. Karamihan sa populasyon ng Pilipinas ay puro sa kabataan at kalahati nito ay nag-aaral. Ang batang ito ang nagpakita ng kasabihang binitawan ni Gat Jose Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan. Ako'y anak ng mahirap, ngunit hindi ako nahihiya. Pagkat ako'y meron pang dangal, di katulad mong mang-aapi.